Makalipas ang ilang araw, dumating na ang takdang araw ng laban ng Seisho at Koriyama. Ngunit nang makita ni Tashiro ang ginawang lineup ni Goro ay nagreklamo ito, pati na rin si Fuji dahil nakalagay na unang batter si Goro at pangalawa si Tashiro, at si Goro lamang ang may nakasulat na apelyido. Nang mga oras na iyon ay nasa banyo si Goro nang biglang dumating si Kitori. Dahil beki si Kitori ay nailang si Goro kaya itinaboy niya ito patungo sa CR ng mga babae. Gayunpaman, iginiit ni Kitori na lalaki pa rin naman siya, kaya doon siya mag-CCR. Habang nagme-makeup si Kitori, sinabi nito kay Goro na naiintindihan niya kung bakit ninenervyos ito, dahil alam umano ni Goro sa sarili niya na matatalo sila sa laro. Dahil doon ay naiabangan si Goro kay Kitori sabay sabi na hindi siya natatakot sa mga ito, lalo na at nakaharap niya na noon sina Kitori at tinalo niya ang mga ito sa Keido exam 3 taon na ang nakararaan. Subalit sinabi ni Kitori na kung nagkaroon sila noon ng second chance para sa second bat ay siguradong maaasinta ni Karasawa ang pitch ni Goro. At isa pa, si Toshi umano ang nakatalo noon kina Kitori at hindi si Goro kaya natuto na raw ngayon ang mga ito at hindi na sila makapapayag na sirain ulit ni Toshi ang mga pangarap nila. Dagdag pa ni Kitori na tatalunan nila si Toshi kaya sisiguraduhin umano ng mga ito na sila ang kakalaban sa Keido. Ngunit sinabi ni Goro na siya kasama ang team niya ang haharap sa Keido at hindi sina Kitori. Hindi na nakipagtalo pa si Kitori kaya umalis na ito at bumalik sa field para mag-warm up. Dumating naman sa stadium si Katsuragi nang bigla itong tawagin ng chief. Nagtaka si Katsuragi kung bakit naroon ito, kaya sinabi ng chief na nais niyang personal na masaksihan kung paano maglaro ang sikat na si Goro. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang laro, at para sa first inning ay si Goro ang pumwesto bilang batter ng kanilang team. Sa unang pitch pa lang ni Kitori ay nahal ata na kaagad ni Tashiro na hindi ng mga iyon sisimulan ang game na sa pag-pitch ng slider. Pagkatapos ng 3 pitch ni Kitori ay hindi yun natamaan ni Goro kaya sinabi ng iba nitong ka-team na galingan lang ni Goro dahil kaya umanon yung talunin ang kalaban. Ngunit tinanong ni Tiger kung paano kaya iyon magagawa ni Goro kaya napalingon ang lahat. Sinabi nito na kahit na nag-training si Goro kasama si Ryoko ay iba pa rin ang speed at timing ni Kitori, at siguradong alam umano yun ni Goro. Batid ni Tiger na hindi magiging madali para kay Goro na matamaan ang bola, at bukod pa doon ay sigurado ito na nabasa na ng mga kalaban ang kilos ni Goro na hinihintay niyon ang slider pitch ni Kitori. Maya-maya lamang ay nagawa ng maasinta ni Goro ang pitch ni Kitori pero nasalo pa rin naman yun ang baseman kaya na-out pa rin ito. Pagbalik ni Goro sa bench ay sinabi ni Fuji na ayos lang iyon at babawi na lang sila mamaya, ngunit sinabi ni Goro na masama ang lagay nila dahil madali ng mga iyong nabasa ang kilos niya kaya magiging mahirap umano ang game na iyon para sa kanila. Maya-maya pa, sa pagsisimula ng gitna ng first inning kung saan si Goro na ang pitcher at si Takugawa naman ang unang batter ay sinabi nito sa ating bida na ngayon ay makakapaghiganti na siya kay Goro dahil ito umano ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa Keido. Inaral muna ni Takugawa ang unang pitch ni Goro kaya sa pangalawang pitch ay nagawa na niya itong tamaan, at dahil sa sobrang bilis ng kanyang pagtakbo ay hindi siya na-out. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa makarating na si Takugawa sa third base. Nang si Kitori na ang nakapwesto bilang batter ay sinabi ni Mr. Yamada na si Karasawa na ang susunod doon kaya kailangan niya ng makapag-isip ng diskarte laban sa mga iyon. Habang nagpapatuloy ang laro, sinabi ng chief kay Katsuragi na ang baseball ay isa sa mga game na kailangang mapanood ng live, at ngayon ay naiintindihan na umano nito kung bakit ipinipilit ni Katsuragi ang nasa isip nito. Wala umanong duda na nabibighani si Katsuragi sa kilos at diskarte ni Goro sa playing field, at kakaiba rin umano ang mga pitch ni Goro at nababantayan yung mabuti ang runner sa third base at malakas din ang fighting spirit nyon. Ang nakita pa umano ng chief kay Goro ay ang aura ng isang professional baseball player. Nagawa ni Goro na ma-strikeout si Kitori kaya naman ipinabahala na nito sa partner niyang si Karasawa ang pagtira sa pitch ni Goro. Sa unang pitch nito ay nagawa iyong mahit ni Karasawa pero dahil sa dulo lang ng bat nito tumama ang bola ay na-foul ang tira nito. Sa pangalawang pitch naman ni Goro ay sablay pa rin si Karasawa dahil para sa ating bida, ang lahat ng binibitawan niyang pitch ay malayo sa husay ng machine na ginagamit ng mga ito sa practice. Hindi makapaniwala si Karasawa nang hindi niya magawang matamaan ang pangatlong pitch ni Goro na mas mabilis pa kesa sa dalawang nauna. Nagpatuloy ang game hanggang 6th inning pero wala pang nakaka-score sa magkalabang team. Dahil doon ay sinabi ni Tiger na kung hindi pa sila kikilos ay baka makahanap ang mga iyon ng paraan na makalusot. Nang mga oras na iyon ay si Goro ang nakapwesto bilang batter pero hinihintay pa rin nito ang slider pitch at halata yun ni Karasawa kaya sinabi nito sa sarili na wala silang balak na gawin iyon. Gayunpaman, nagawang mautakan ni Goro si Kitori matapos nitong ma-corner iyon sa pamamagitan ng pagbabat sa bola kaya wala nang ibang magagawa si Kitori dahil kailangan na nitong mag-pitch gamit ang slider.
Kumpiyansa naman si Kitori na hindi basta maaasinta at matatamaan ni Goro ang high-speed slider niya kaya buong lakas niya iyong itinapon kay Karasawa. Dismayado at inis na inis si Goro nang hindi niya nagawang asintahin ang bola kaya na-strikeout na siya. Pagkatapos yun ay oras na para ang Koriyama naman ang magbat pero agad na natamaan ni Kitori ang pitch ni Goro kaya naka-score ang mga ito. Sunod namang sumalang si Karasawa at unang pitch pa lang ni Goro ay naka-home run na ito kaya naka-2 puntos na kaagad ang mga iyon. Habang nagsasaya ang kabilang team ay napaluhod naman si Goro dahil nararamdaman nito na unti-unti nang nawawala ang bisa ng painkiller. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Goro ang laro dahil ayaw nitong mahalata ng kanyang buong team na nahihirapan siya. Maya-maya pa, pagkabalik sa bench ay inis na inis si Goro sapagkat sinisisi nito ang sarili dahil nakascore ang kalaban ng dahil sa kanya. Sa pagpapatuloy ng 9th inning, na-strikeout kaagad sina Takahashi at Noguchi kaya halos mawalan na ng pag-asa sina Fuji. Maging si Igashira Nanoy nanunood ay iniisip na Koriyama na ang mananalo kaya nagyaya na ito kay Magire na umalis. Samantala, nang si Yamamoto na ang sumalang bilang batter ay sinabi nito sa sarili na kailangang may magawa siyang paraan para magkaroon si Goro ng pagkakataon sa inang na iyon. Nang mag-pitch na si Kitori ay tinira yun ni Yamamoto ng safety bunt, at nang masalo ni Karasawa ang bola ay natuwa na ang mga ito sa pag-aakalang tapos na ang laban. Ngunit biglang sumigaw ang umpire at sinabing dead ball iyon at 0-2 pa rin ang score. Nang mga oras na iyon ay napaluhod si Yamamoto sa sakit dahil tumama sa kamay nito ang bola at namamaga na kaagad iyon. Sinabi ng doktor na dahil sa lakas ng pagtama ng bola ay baka nabalian ng buto si Yamamoto kaya kailangan iyong madala sa ospital. Humingi si Yamamoto ng paumanhin kay Goro dahil wala na umano itong ibinigay kundi sakit ng ulo pero giit ng mga iyon na wala itong kasalanan. Para naman maipagpatuloy na ang laro ay sinabi ng umpire na ipasok na ng Seisho ang pinch hitter ng mga ito, kaya wala na silang ibang nagawa kundi ang papasukin si Taiga. Kahit may injury pa sa kamay ay nagawa pa rin ni Taiga na mahit ang pitch ni Kitori, at doon naman napagtanto ni Goro na mahirap para sa isang right-handed na batter na habulin ang isang outside slider pero madali para sa isang left-handed na batter. Pagkatapos ni Taiga ay si Goro naman ang sunod na sumalang bilang batter, kung saan sa pangalawang pitch ni Kitori ay nagawa iyong paliparin ni Goro ng home run kaya ngayon ay tabla na ang score nila. Tuwang-tuwa sina Fuji habang naghahalo naman ang inis at pagtataka ni Karasawa kung ano ang nangyari dahil akala nito ay sumuko na si Goro sa pag-asinta sa slider, at napatanong pa ito sa sarili kung anong klaseng swerte meron si Goro. Hindi nakapagpigil si Karasawa kaya tinanong na nito si Goro kung nagpanggap lang ba ito kanina na nahihirapang maasinta ang bola dahil ngayon ay mabilis lang yung naasinta ang pitch ni Kitori. Sumagot si Goro at sinabing inobserbahan lang niyang mabuti ang speed ng bola, at pagkatapos ay huminahon siya at nag-concentrate ng mabuti sa pitch kaya nang malapit na ang bola ay tinira niya na lang iyon basta. Para sa Chief, ang mga players umano na kagaya ni Goro ang nakakabighani sa puso nilang mga scouts, dahil matapos nitong paulit-ulit na makita ang mga pitch ay nakayanan yung malabanan ang kaba tulad ng isang professional player, kaya tama umano si Katsuragi dahil nakita nito ang husay ni Goro sa paglalaro ng baseball. Sa muling pagpapatuloy ng game ay si Tashiro na ang sunod na pamwesto bilang batter. Ginawa nitong inspirasyon ang husay ni Goro, kaya inisip nito na kaya rin niyang tamaan ang pitch ni Kitori, at nagawa naman nga niya iyon. Subalit laking gulat nila nang makaka-home run na sana pero nagawa pa ring masalo ni Kamaguchi ang bola. Pero kahit ganun ay nakapuntos pa rin ang Seisho dahil nahulog si Kamaguchi sa pagkakasalo nito ng bola. Nagpatuloy pa ang laro kung saan nang si Goro na ang pitcher ay isinakripisyo na ni Taiga ang kanyang daliri may bato lang ng malakas ang bola at ma-out ang kalaban. Sa huli ay nagbunga naman ang sakripisyo ni Taiga dahil nagawa nilang maipanalo ang laban, habang mangiyak-ngiyak naman si Kitori sa kanilang pagkatalo. Gayunpaman, nakipagkamay ito kay Goro at sinabing siguraduhin lang nito na maipapanalo ng Seisho ang laro laban sa Keido. Nang sumunod na araw, pumunta sina Goro sa stadium kung saan ginaganap ang laban ng Keido at Tosho, at doon ay makikita na natambakan na ng Keido ang kalaban kaya sa ika-5 inning pa lang ay tapos na ang game ng mga iyon. Habang palabas sina Goro sa stadium ay sinabi ni Tashiro na mabuti na lang at hindi nila isinama ang iba pa nilang ka-team, dahil kung hindi ay baka panghinaan na umano ng loob ang mga iyon. Pagkalabas ng dalawa ay sinabi ni Goro na hindi siya makakasama sa practice dahil may kailangan siyang asikasuhin kaya sinabi ni Tashiro na siya na ang baalang magsabi niyon sa kanilang team. Pagkaalis ni Tashiro ay nanatili pa rin naman doon si Goro dahil balak nito na abangan si Toshi sa paglabas nito sa stadium. Kahit maraming taong nakaabang sa team ni Toshi, sinabi pa rin dito ni Goro na ngayon ay maghaharap na sila kaya nasasabik na siya na pabagsakin ito kasama ang buong team ng Keido. Nanatili lang na walang imek si Toshi hanggang sa maglakad na paalis si Goro.